This podcast is brought to you by Wara Christian Assembly. Wow, praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Jesus. Sino dito ang masaya? Wow, parang hindi naman natin. Sino dito ang masaya? Talaga lang, ha? Okay, sabihin mo sa tabi mo, ako yung masayang masaya. Dahil ako yung natutuwa. Yan. Okay? Praise the Lord. Tayo, sino ba may hangover pa rito sa anniversary? Alam lang, ha? Praise the Lord. Parang hindi ako kumbinsado masyado. Kailangan maramdaman natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, Happy Post-Anniversary! Happy Post-Anniversary! Sana every week anniversary, ano, para masaya, di ba? Tapos lahat tayo talaga excited, di ba? Lahat tayo excited sa gatherings to worship the Lord, okay? And we would like to welcome the first timer. Kayo po ay welcome dito po sa Wara Christian Assembly. Welcome natin ang Diyos sa mga first timer natin. Every Sunday po, we gather here to worship the Lord. No? Kami po ay nandito, bagamat medyo kakaiba ng konti, nasa sinihan po tayo. Pero actually sa New Testament po, nung panahon po ng Panginoong Jesucristo at ng mga disciple, wala naman po talaga silang building na pinaggagatheran. Sa mga kuweba-kuweba lang po sila. Yung problema ho natin, wala ho tayong makikitang kuweba, okay, sa Manila. Okay, so dito na lang ho tayong, at least mukha namang kuweba. Di ba? Matapos yun ang Pimprins, parang caveman. Okay ba yan? So, at least parang na rin tayo nasa kuweba. Wow, are you ready to listen to the word of the Lord? Yes! Talaga. Handa na ba ang ating mga puso at isipan? Yes! Wow, sige ha. Tayo po'y manalangin muna, Lord. Speak to us. I pray that you will change our heart. And I pray, Panginoon, sa pamagitan ng salita mo, ay lalabas kami na may panibagong pag-ibig, pagmamahal, inspirasyon, motibasyon, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Maraming po salamat sa iyo. Alam po namin na ito pong simbahan na ito, itong grupo na ito, itong church mo, Lord, kayo po ang nag-start nito at kayo rin po ang lagi namin kasama at kayo po ang tatapos, Panginoon, ng iyong vision, ng mission mo, Panginoon, sa church na ito. I pray, patuloy mo kaming gamitin. Kaya mo salita mo ay lumabas, Panginoon, sa akin. Kaya mo na bawat isa na makakapakinig nito ay tunay, Lord, na mabago ang kanilang buhay. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Wow. Ang topic natin ngayon for this month is big word. Sabihin nyo ang big word. Big word. Diba? Alam natin yan, di ba? Big word, di ba? So, para bang sa panahon natin ngayon, may mga tinatawag ng big word. Pag sinabi natin big words, parang ito yung mga salitang mabibigat, no, na sabihin o bigkasin, di ba? Pag sinabi natin, pag meron tayong salitang sinabi sa tao, wow, big word, no? Parang ang bigat, parang ang hirap tanggapin, di ba? Ang hirap paniwalaan, di ba? Yung mga tipong ganyan. So, pag-uusapan natin yung mga big words na yan, itong buong buwan na ito. Bagamat hindi natin matatake lahat yan, pero we will try to at least discuss the big words of Christianity, of a Christian, of a believer. So right now, pag-uusapan natin is about commitment. Wow, sabihin mo sa tabi mo, commitment. Big word, di ba? Di ba? Mabigat ba yung salitang commitment? Di ba? Sino rito ang may commitment? Taas ang kamay. Hey, Lord? Anything, anyone, kahit kanino. Sino may commitment dito? Wow, talaga ha? Di ba? Sino rito ang gusto na tinatanong, committed ka ba? Hindi, basta anything, kapag tinanong ka, committed ka ba? Di ba? Parang, bigyan natin, di ba? Una, gusto natin makita muna, pag sinabing commitment, anong ibig sabihin? Okay? Sa Oxford Dictionary, no, ako po mahilig magbasa ng dictionary. Okay? So, yan po ang hobby ko, magbasa ng dictionary, mag-memorize ng mga vocabulary. So,
Yeah, big word sa akin yan. Dictionary. Big word. It is a coloring book. So, big word. Okay. According to this Oxford Dictionary, sabi nga, ano ang commitment? The state or quality of being dedicated to a cause, activity, or etc. Yung mahirap din yung etc. Diba? So, kasi parang ang dami yan, diba? The state of or quality of being dedicated. Kailangan, pag sinabing commitment, we also think or laging pumapasok sa isipan natin, dedication. Wow! Another big word. Pero magkapatid lang yan. Diba? Magpinsan lang, o magkapatid o magpinsan lang yan. So pag sinabi natin commitment, it is a dedication. Isa itong dedikasyon o isa itong pagtatalaga ng buhay mo, ng oras mo, sa isang bagay na may dakilang layunin. Tama? Na merong malalim na pagnanasa sa isang napakalaking hadikain na kung saan gusto nating matamo at matahak papunta sa ating kapaparoonan. Ang mga big words natin ngayon, di ba? So ito raw ay isang dedikasyon. So pag sinabi natin commitment, ito ay isang quality na meron ng isang tao na kung saan gusto nating ibigay. Okay? Pangalawa, sabi niya ganoon, it is an engagement or obligation. Wow! Obligation, another big word. Di ba? Parang isa yan sa mga salitang pinsan ulit o kapatid ng commitment. It is an obligation or engagement or obligation that restricts freedom of action. Wow! Di ba? So pag dito sa definition ito, medyo di ba? Parang in between ngayon, ang word na commitment ngayon ay in between ng positive at negative. Positive in a sense kasi pag committed ka sa isang bagay, ibig sabihin, maganda yung gusto mong gawin. Kaya ka committed, tama? Salamat sa Wendy, salamat at kinakausap mo ako. Okay? Huwag na lang may audience mo ako rito. Okay? So, isa sa positive or in between positive. Kasi positive, kasi alam mo na pag nag-commit ka sa isang bagay, meron kang gustong gawing magandang bagay o meron kang gustong ipatunayan doon sa tao o sa isang bagay o sa isang organisasyon na gusto mong salihan o gusto mong maging parte. Kaya positive. Kaya na nagiging negative din ito kasi it's an engagement or obligation that restrict freedom or action. So pag sinabi natin word of commitment, alam mo na agad na ang dami mo dapat isakripisyo. Tama, mali? Ang dami nang pwedeng mawala sa'yo. That means, medyo mababawasan na yung freedom mo, yung kalayaan mo. Para kailangan mo ng, kumbaga, maging yung oras mo, ibabudget mo na, yung pera mo, ibabudget mo na. Diba? Tapos, pag may gusto ka nang gawin na ibang bagay, hindi mo na pwedeng basta gawin. Negative kasi parang ang bigat. Parang meron ng kulong o meron ka ng restriction sa takbo ng buhay mo. Okay? Salamat, Wendy. Napakabait ko ni Wendy. Pwede naman nagpalakpakan si Wendy. Si Wendy po ay dalaga. Napakabait ng bata. Okay? So, paalam lang po kayo sa akin. Okay? Next. Commitment is a big word, di ba? Parang ang bigat nito, di ba? Yes, actually, pag tinignan natin, is a positive word. Pero karamihan sa atin, parang negative na yan. Negative, hindi naman dahil talagang pangit, pero kasi mabigat eh. Parang hindi basta natin kaya. Big commitment is a big word kasi it sounds demanding. Di ba? Oh, tama, John, di ba? Kayo kaya magsalita rito na hindi kayo sinasagot. Pero parang ang hirap na mukha kang eng-eng, di ba? So it gives you responsibility. Parang pag sinabi, are you committed? That means it demands time, it demands responsibility. Di ba? So parang ang hirap na kasi talagang ibig sabihin, may obligasyon ka na. Dati parang easy go lucky ka lang. Diba? Parang dati, parang okay lang magising ng tanghali, hindi ka na gumising na maaga, okay lang magpuyat ng gabing-gabi,
Okay lang na pag Sunday, wala kang gagawin, nandun ka lang sa bahay, natutulog ka na. Okay lang hindi mag-aral, okay lang na hindi magbasa, okay lang na hindi ka pag sinabing kailangan pumunta, okay lang din sa'yo na hindi pumunta. But this time, pag sinabing, are you committed? It requires time, it requires commitment, it requires responsibility. Big word kasi mabigat ang inihinging kapalit. Bigatan siya. Kaya nung tinanong ako ng misis ko, nung nililigawan ko pa lang siya. Diba? Sabi niya gano'n, willing ka ba na mag-commit ako sa'yo? Sabi ko, tatanggapin kitang maluwag na maluwag sa big word, big word. Sige, tanggapin na kita. Medyo na, sir. Diba? Guys, pag sinabing commitment, it demands time. Di ba? Parang mabigat kasi hinihingan ka na ng isang obligasyon. Kaya ngayon, ang hirap eh. Di ba? Parang, ang problema natin ngayon, usually, ang word na commitment is, it always involves, it always connotes relationship. Di ba? Pagka may commitment ka sa isang bagay o sa isang tao o sa isang organisasyon, ibig sabihin, may relasyon ka doon sa tao na yon o may relasyon ka doon sa organisasyon na yon. Tama? Kaya ngayon, pag sinabing commitment, ang hirap na. Kaya ngayon, ang relationship, ang dami ng tawag, di ba? Kaya ngayon, pag sinabing relationship, nasaan ka na? Anong klaseng relationship ka? Minsan, makikita mo sa Facebook, in a relationship. Anong klaseng relasyon? Kayo ba'y mag-ama na? O mag-ina? Hindi mo na alam. Basta sinabi niya, in a relationship. Ang tawag naman ng iba, MU. Maling unawaan. Diba? Magulong usapan. Akala mo, MU kayo, hindi pala. Nag-assume ka lang. Yan, ang dami. Kung binata ako, yun ang problema ko. Ang dami kong ka-MU. Ang problema na ako lang pala nakakaunawa. Diba? So, may MU, makikita mo, complicated. Diba? Makikita mo, ano ang klaseng relationship? Complicated. Pero naman, in an open relationship. Bakit may close relationship pa? Hindi ko maintindihan, di ba? Pero naman, purely physical. 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 Hindi ko alam. Ano ibig sabihin nun? Purely physical. Hindi kayo magkakilala pero mahilig kayong mag-contact. Ay, physical tayo, physical. Iba nagbububugan. Physicalan eh, di ba? So, yung iba naman, we're just friends or we're just best friends. Yun naman, di ba? Hoping for a miracle. Diba? Yung iba naman sabi, live in. Ay, kami, live in kami. Bakit may live out ba? Hindi ko maintindihan. Nasaan na ba tayo? Ano bang klaseng relasyon? Ang gulo lang ngayon ng relasyon. Pag sinabi ng commitment ngayon, ang dami ng meaning. Diba? So, kaya nagiging mabigat na salita ang commitment kasi ayaw na natin ito. Nakakatakot na ang salitang commitment. Ayon nga sa NSO, nagulat ako sa NSO, alam niyo po, at sa buong Pilipinas, sabi doon, 2% lang daw ang dinikrease ng kasal o ng pagpapakasal sa Pilipinas. Kaya nung tinignan ko na by region or by religion, nagulat ako kasi ang average na nag-decrease sa buong region, sa buong Pilipinas, ang ibinaba po ng mga Kristiyano ay 10%. Pero ang mga Muslim po, 79% ang in-increase na nagpapakasal. Kasi doon, pwede ka magpakasal ng ilang beses eh. Di ba? Pag ayaw mo na siya sa babae at di ba? Pwede ka naman ligaw ulit. Pag mayaman ka, maraming kang asawa. Pero sa Kristiyano, nakakagulat kasi 10% ang ibinaba.
Actually, sabi nga naman, sa survey ng Catholic Church, sabi nga na, 49% ang ibinaba ng inagpapakasal sa simbahan. Kasi madalas nagpapakasal na raw sila sa civil wedding na lamang. Kasi bakit? Ang hirap na eh. Kasi alam natin, pag nagpakasal tayo, mabigat na commitment na yan. Commitment is a big word kasi feeling natin, pag nag-commit na tayo, nakataya na ang kinabukasan at kalayaan natin. Kahit sa church, ayaw nating mag-commit kasi kung relationship mo pa lang sa tao, hirap ka na, how much more pa na magko-commit ka sa God o sa church? Kaya ngayon, may tinatawag ng commitment phobia. Di ba? Pag tinanong ka na, are you willing to commit yourself? Ha? Ano yun? Di ba? Ang lagi natin tanong, bakit? Ano bang gagawin dyan? Di ba? Parang, ipakita mo muna sa akin kung anong gagawin ko dyan. Baka namang ano yung kukumit ko. Ay, ayoko dyan. Pag, minsan nakakalungkot, minsan ayaw. May mga members tayo or may mga dati tayong kasama, ayaw na bumalik sa church. Hindi naman dahil ayaw nila sa Diyos o ayaw nila sa Wyra, hindi naman yun eh. Pero kasi alam nila na pag bumalik sila, it will require their time, talent, and treasure. Alam nila na pag nag-commit sila sa church o nag-commit sila sa Diyos, alam nila, mababago na naman ang takbo ng buhay nila. Tama, mali? Yun. So may tinatawag na commitment mo, ang dami sakit na ganyan. Amen? Sino po rito ang willing na mag-commit sa church na ito? Taas ang kamay. Ayan po, na-deliver na ho kayo. Okay? Pero kanina, di ba? So may commitment po. Ayaw natin nang hinihingan tayo ng commitment kasi parang ino-question nito ang pagkatao mo o yung pagmamahal mo sa Diyos eh. Di ba? Minsan nga, kahit tayo, pag sa mga relasyon natin, okay, misis natin, no? Bali, ilan lang sa atin ang may asawa rito, di ba? O kaya girlfriend natin, o kaya kaibigan natin, di ba? Pag tinanong tayo, ikaw ba talaga mahal mo ko? Di ba? Siyempre naman. Kapag sumagot ng siyempre naman, magduda ka na. Kasi ano yan eh, parang sagot ng ano yan eh, sagot ng parang ayaw questionin yung mga ginagawa mo sa kanya. Kasi pag bakit ka ganyan? Hindi mo na ako sinusundo. Bakit ba kailangan mo ba? Basta mahal kita. Hindi ba masapat na pinakasalan kita? Diba? Parang buhay na buhay sa mga alaala ko yan. Diba? Kasi bakit? Kino-question yung commitment natin. Totoo naman, di ba? Paano mo sasabihin committed ka kung yung ginagawa mo naman sa kanya, ay hindi naman, di ba, hindi nagpapakita ng commitment. Kaya ayaw natin ng commitment kasi alam natin nakataya rito kung gaano mo kamahal talaga ang isang tao o kung gaano talaga kamahal mo ang Diyos. Kaya pag kaya pag tinanong na ang commitment mo sa Kanya, di ba, defensive ka na. Hindi ba kayo? Pag sinabi na magkukumit ka ba, labas sa ilong ang sagot, yan na naman. Talaga? Opo. Ayaw natin mag-commit sa isang relationship kasi baka masaktan ka lang, o kaya baka mag-fail ka. Ang sabi ng iba, it's not about you, it's about me. Diba? So, totoo lang po, ang pinakamahirap pagalitan yung pag pumunta yung isang tao sa harap at sinabi, I repent po, kasalanan ko po lahat. Wala na, tahimik ka na. Paano ko pagagalitan to? Nag-repent na. Kaya pag sinabing, para hindi na siya madiin sa mga pagkukulang niya at sa pagiging uncommitted niya, sasabihin na lang ng isang tao, it's all about me. It's not about you. I'm sorry, but I cannot do it. I'm not deserving. You are not, you don't deserve me. Para sa mga sarap matulog. Hindi mo na lang sabihin talagang hindi mo kaya mag-commit. Hindi mo na lang sabihin na talagang hindi totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Wala naman kasi yun. Tingin sa paligid. Ang dami effect.
nating mag-commit sa isang goal or sa isang dream. Totoo lang po mga kapatid ito. Alam ho natin na ang kaya ho natin maging leader. Alam natin yan, tama? Alam mo inside, alam mo sa isip mo, sa puso mo na kaya mong maglingkod sa Diyos, kaya mong maging leader, kaya mong maging mahusay na isang leader, kaya mong maging mahusay na isang estudyante, alam mo na kaya mo mag-excel sa lahat ng bagay, pero hindi mo ginagawa. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw mo mag-commit. Kasi alam mo na pag nag-goal ka o nag-set ka ng goal na gusto mo mag-excel o gusto mo tumaas ang grades mo, alam mo mag-aaral ka mabuti dapat. Alam mo magbabasa ka ng libro, alam mo hindi ka na magpa-Facebook masyado, alam mo magpupuyat ka. Ayaw natin nun. Tama po ba? Kaya mga kapatid, hindi naman talaga issue rito kung hindi mo talaga kaya. Ang talagang issue rito, ayaw mo lang mag-commit. Ayaw mo lang mabago yung takbo ng buhay mo na okay lang na wala kang ginagawa. Ayaw mo lang na mabago ang takbo ng tulog mo na gusto mo, pwede ka matulog na madaling araw, tapos gigising ka ng hapon. Ayaw mo nang ganun. Ayaw mo na mabago ayaw mo na mabawasan yung oras mo sa Dota, sa Facebook, o sa pakikipagkwentuhan kasi ayaw mo ng isang buhay na puno ng commitment, ng puno ng obligasyon. But what you are missing is the opportunity to become great. Hello? Ayaw nating mag-commit sa church kasi alam mo, it will demand your undivided love for God. At ayaw mo, alam mo na magsiserve ka kay God. But I want you to realize, God requires our undivided commitment. 1 Kings chapter 8, verse 61. Sabing gano'n ni God sa atin, but your hearts must be fully committed to the Lord our God. To live by His decrees and obey His commands at all time. So ito alam po mga kapatid, kung meron bang pinaka-demanding, wala na hong iba kundi ang Diyos. Sabi niya gano'n sa atin sa Ten Commandments, Exodus chapter 20, sabi niya, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, sapagkat ako ay seloso na Diyos. Wow, intindi na, di ba? Parang inamin ng Diyos, kung meron bang isang bagay na tingin natin parang isang kahinaan, ito na ang isang bagay na inamin ng Diyos, seloso ako. Ayoko na meron kang ibang commitment. Ayoko na meron kang ibang priority. Ayoko na meron kang ibang ginagawa maliban sa ginagawa mo para sa akin. Ang tindi ho ng Diyos. Hello? Ikaw gusto mo dalawa boyfriend ng girlfriend mo? Ikaw gusto mo na pagka, darling, pwede ba tayo ng sine? Ay, teka, ano oras tayo manonood? Siguro mga 8 to 9. Pwede ako kasi may kasama ako manonood 5 to 7. So pagkatapos ko, doon, ikaw naman. Gusto mo nang gano'n? Si God po, gusto niya undivided attention. Gusto po niya, fully committed po ang heart natin sa Kanya. God requires our undivided commitment. Ayaw niya na kilala lang natin siya. Ayaw niya na sympathizer ka lang, na parang, gusto ko yan, gusto ko rin si God. Alam mo, ako basta ako, alam ko, maka-Diyos ako, pero hindi naman siguro kailangan lagi nagsisimba, di ba? Kasi pwede naman sa bahay, di ba? Nakikita naman tayo ng Diyos noon. Ayaw niya ng ganun. Ayaw niya ng sympathizer lang. Ayaw niya lang ng believer ka lang. Naniniwala naman ako sa Diyos, di ba? Okay na yun, basta naniniwala. Kasi sabi naman sa Bible, maniwala ka lang, maliligtas ka na. Hindi ko ganun lang ibig sabihin ng paniniwala sinasabi niya sa atin. Tama? Yes. Hello? Tandaan niyo, si Satanas ka, naniniwala sa kanya eh. Yes. Hindi nga naniniwala lang, nanginginig pa. Pag narinig ang pangalang Jesus ng mga demonyo, nanginginig pa. Ikaw nanginginig ka? Hindi mo ka pa ng demonyo. So, anong pinagkaiba ng demonyo tsaka ikaw? Diba? Ang buti pa ang demonyo pag sinabi ni Jesus, hindi pa nga dumarating si Jesus, hindi pa man nagsasalita si Jesus, sabi ng demonyo,
Nandito ka na ba para palayasin kami? Parang awa mo na po, huwag na po. Hayaan mo pumunta kami doon sa mga baboy. Takot na tayo ho, pagka tinawag tayo ng Panginoong Jesucristo, anak, I love you so much. Can you serve me? Lord, teka lang. Punta muna ako sa mga baboy. Hindi ko maintindihan. Ayaw niya lang na member ka. Kapatid, hindi. Church is not just a membership organization. Pag ikaw ay member ng kanyang katawan, you are member of the body of Christ. That means you have a function. Hindi mo pwedeng sabihin, pwede ba ako maging kamay, pero okay lang ba, hindi ako masyadong kikilos, kasi alam mo naman, ayoko na napapagod ako. Anong tawag sa'yo? Polio. Pero hindi, wala po akong pinano rito, di ba? Ang boy ko. Wala po sinano rito mga tao, but guys, ayaw mo ng Diyos na member ka nga ng katawan niya, pero wala akong ginagawa. That is not commitment. Ano ba kayo? Ayaw niya na attend ka lang. Di lalo na, ayaw niya. Umaating ka nga, hindi ka naman nagbabago. Umaating ka nga, hindi ka naman nagko-commit. Umaating ka nga, hindi ka naman nagsaserve. Hello? Kaya ho ang bigat ng salita ng commit. Gusto niya committed ka sa kanyang salita, sa service mo sa kanya, at sa church niya. Dapat mga kapatid, ang commitment natin kay Lord, talagang wala hong kapantay. Ayaw niya na in love ka sa kanya, pero wala kang commitment. Ikaw ba, gusto mo ba, alam mo, mahal na mahal kita. Pero pwede ba, balikan mo na lang ako after 10 years. Hindi ho pwede ganun. Alam mo, I love you so much. But forgive me, I don't have time for you. I'm so busy. But don't forget, I love you. Pwede ba yun? Tapos makikita mo sa Facebook, paano yung kachat niya, di ba, lagi naka-online. Pag chinat mo, kumusta ka na, how are you? Don't forget, I love you, but I'm so busy, I'm sorry. See you next time. Pwede ba gano'n? Hindi, pwede gano'n. Pag sinabi mo, mahal mo si Lord, that means, committed ka sa Kanya. Ayaw ba kayo? Hindi pwedeng ang status mo kay Lord ay open relationship. Ay, kami naman ni Lord, nagkakaintindihan kami. Basta alam mo, mahal mo siya. Lalong hindi pwede kayo kainin. Ay, hindi niya na ako. Alam niya, bakit gagawin ako siya. No. Alam mo, naiintindihan ka ng Diyos. Pero siya, hindi mo naiintindihan. Hindi kayo MU. Ayaw niya ng MU lang kayo, mga kapatid. Sa totoo lang, maaring MU kayo, pero ikaw, mali ang unawa mo. Diba? You cannot say, Lord, I'm not ready to commit. Hindi mo pwede, alam mo, hindi mo rin pwede sabihin yun eh. Kasi bakit? Kasi nga, nung hindi ka pa man nag-commit sa Kanya, nag-commit na siya sa'yo. Namatay na siya sa cross para mamatay, para iligtas ka, baguhin ka, bigyan ka ng bagong buhay. He was already fully committed to die for you. And sasabihin mo ngayon, Lord, I'm not ready to commit my life to you. Kapal ng mukha. Patawad po. Hindi na po ako galit. Di ba? Pero kapatid, di ba? Ikaw, binigay mo na lahat, di ba? Parang, alam mo, I love you so much. Lahat, binigay mo na. Lahat ng baho mo, lahat ng pera mo, binigay mo na sa Kanya. Tapos lahat, di ba? Sinakripisyo mo pamilya niya, pamilya mo. Di ba? Lahat, iniwan mo na. Tapos sabi mo gano'n, love you, alam mo, mahalin mo lang ako. Ay, pasensya ka na. Nandun ka na sa bahay niya. Talaga, dinalikuran mo na lahat. Pagdating mo dun sa bahay niya, I'm here to love you, and you love me. Ay, pasensya ka na. Hindi pa ako ready. Ano nararamdaman mo sa Hindi ko naman okay ko ng pasensya, pero sana kung sumasunod. Mahirap mag-commit kasi mali ang pagkaunawa natin sa salitang commitment.
Alam mo, sa totoo lang po, commitment is not hard. Hindi ho mahirap ang commitment kung naiintindihan mo ang ibig sabihin ng commitment. One thing I realize is this. Pag sinabi ng God, I want you to commit your life to me, hindi lang ito isang obligasyon, hindi lang ito isang moral responsibility natin kay God. But actually, ang commitment daw ay isang paraan na pagpapakita ng ating pagbibigay ng buhay natin sa Kanya at pagtitiwala natin na pag nagbigay tayo ng buhay sa Kanya, merong isang matinding kapalit. What I realize, when you commit to God, God will give everything to us. So commitment to God is a big word that offers a big world. Ulitin ko po. Commitment to God is a big word that offers a big world. Pag sinabi niya mag-commit ka sa akin, yes, mabigat na salita yan, pero ang kapalit niyan ay isang mabigat na buhay o mabigat na reward o mabigat na pagpapala para sa iyo. Nandiyan mo ba kayo? Sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 2, sabi yan, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Itataas ka raw. Nanindihan niyo ba ito, mga kapatid? So, hindi humihingi ng commitment si God sa'yo, hindi niya sasabihin sa'yo, anak, gusto ko bigay mo sa akin buong buhay mo kasi mahiya ka naman sa akin, namatay ako para sa'yo. Hindi lang mo, basta ganun yun. Kasi, parang ito sabihin niya, anak, I want you to give your life to me kasi sabihin ganun, I want you to be above all nations. I want you to be the head and not the tail. I want to bless you. Sabi niya ganoon, verse 2, all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Wow! Kapatid, nung ikaw ba'y nanliligaw at nung nanligaw ka ba, mga guys, kayo ba, nung nanligaw ba kayo, willing ka ba mangutang at magsakripisyo para sa nililigawan mo? Ang nakakalungkot ko kasi ngayon, piso lang mo sumasagot na babae. Nung panahon ko po, nung niligawan ko misis ko, mga kapatid, wala akong pera. Para lang makapagpaalam ako sa tatay at nanay niya para ligawan ko siya, ang ginawa ko, umutang ako ng pambili ko ng pizza, 2 kahong pizza, kaya pagdating ko sa bahay nila, may 2 pizza. Sabi ko sa nanay at tatay niya, Nay, tay, manliligaw po ako sa anak niyo, pwede niyo po ba akong payangan? Eh, nakita na yung pizza ko, sige na. Hindi, joke. Di ba? Tapos talagang parang ang bihis ko, pag pupunta ko sa bahay nila, nakabihis akong ganyan. Tapos pagka talagang papakainin ko yung mga, di ba, nagdala akong pagkain. Kaya nung pinakasalan na ako, tapos magkasama na kami ng misis ko, sabi ng biyanan mo sa akin, alam mo, nadaya ako ng asawa mo. Akala ko mayaman. Mayaman lang pala. Kapatid, ang bahay ko, nakatira ako sa Valenzuela, sa may Karuhatan. Nagtatrabaho si Bilman dito sa Cubao, nakatira sa Santa Mesa. Pag nagpasundo siya, pupunta pa ako doon. Tapos, ihahatid ko sa bahay. Bakit tayo willing gawin yun? Bakit ka committed na gawin yun? Kasi alam mo, pag ginawa mo yun, mapapasaya siya. Guys, pinagkukumit ka ng, ito pakinggan niyo ako, pinagkukumit ka ng Diyos sa Kanya, pinagbibigay niya ang buhay mo sa Kanya, kasi may mas matinding buhay na ibibigay siya sa'yo. Yung isasakripisyo mong 1 milyon para sa church, kasi may kapalit yun, higit pa sa 10 milyon. Kaya pinagkukumit, kasi yung pinangahawakan mo, pinag-iingatan mo na bagay, napakaliit lang sa pwede niyang ibigay sa'yo. Tapos natatakot ka pa? Hello? Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 16. See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. Mamili ka. Ano ba? Gusto mo buhay at kasaganahan o kamatayan at kasiraan? For I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways and keep His commands, decrees and laws, then you will live
live and increase. Guys, ang ganda ho ng buhay na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Alam nyo, lahat ng tao nag-commit sa Panginoon, higit pa ho yung binigay ng Diyos sa mga nawala sa kanila. Amen. Isa lang, salamat po. May nag-confirm, isa lang po. Amen. Guys, ang hindi ho, pagka nag-commit ka sa Kanya, yes, it is a big word, but God offer us a big world. Lalaki ang mundo mo, kaganda ang buhay mo. Ang tindi ng ibibigay niya sa atin pag nag-commit ka sa Kanya. Kaya na ang daming naloko, di ba nung nasa Mindanao, ang daming naloko doon, yung mga pyramid, na pag nagbigay ka ng pera, dodoble, 1 linggo pa lang, 2 linggo. Bakit willing tayo magbigay ng malaking pera sa mga ganitong klase ng mga pangako sa atin? Kasi bakit? Alam mo, may kapalit na maganda eh. How much more pa pag nangako ang Diyos sa atin, di ba? Tapos hindi ka makapag-commit? Anong ibig mo sabihin, Lord? Hindi naman totoo lahat ng pangako mo eh. Paano mo sinabi kay Lord, hindi totoo na yung gagawin mo sa akin yan? Kaya hindi ko ako ready mag-commit sa'yo. Actually, being uncommitted to the Lord is full of doubt. It's just a reason that you don't really believe in God. Galit po ba kayo sa akin? Next, commitment is the key to all His promises. Ito po ang susi lahat sa pangako ng Diyos. Matthew 6:31 to 33, so do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things. Lahat tayo, di ba, problemado, kailangan natin ng pera, pambayad ng ilaw, pambayad sa tubig, pambayad sa tuition fee ng mga anak natin, o gagagasusin natin. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Do not worry. Sabi nga, why? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given unto you. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Ibig sabihin, unahin mo at pag-commit ka muna kay Lord, and God will provide for everything. So kung may susi man sa pangako ng Diyos, that is commitment. You want to be blessed? Then commit to the Lord. Walang amin dyan. Parang mabigat. Kaya kapatid, gusto mo ng blessing? Give your tithes and offering. Gusto mong maging maganda pamilya mo? Serve the Lord. Gusto mo maging maayos ang buhay mo dahil ang gulo na? Sumunod ka sa salita niya. Next, commitment is the power of every children of God. Ang commitment po ay kapangyarihan. Sabihin niyo, kapangyarihan. Sino ito gusto maging powerful sa buhay niya? Taas mo ba? Sabi niyan, Romans 8 verse 35 to 39, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Ang tindi ng mga pinagdadaanan nito ni Pablo, di ba? Sabi gano'n, walang bagay. Sabi gano'n, lahat, kahirapan ba yan? Persecution ba yan? Kagutuman ba yan? Kahubaran ba yan? O kamatayan ba yan? Danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither the angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything in all creation will be able to separate us from the love of Christ. Lapakan natin. Guys, marami yung nasirang pamilya, marami yung nasirang buhay, maraming nagulo, at maraming hindi na malaman kung anong gagawin sa buhay mo. They don't have any power to change their life. But once you commit your life to Jesus, you will be overcomer. Malalagpasan mo lahat yan with flying colors. Di ba? And you will be successful in everything you do. Kasi yun ang sinabi niya sa atin. So right now, I want you to realize, hindi ho mabigat ang commitment na salita. Kasi alam natin, may kapalit lagi ang Diyos doon. Commitment is a big word for those who are afraid and do not trust the Lord.
But if you really believe God and all His promises, that if you seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things, kapatid, ang church na to, ang binubuo natin at ginagawa ho nating simbahan dito ay hindi lang yung simbahan na paaatinan ng maraming tao. Hindi ho yun. Ang church na to, ang gusto ho natin, mga membro dito, ang mga kasama natin ay mga committed na Kristiyano. Committed at sobrang mahal si God kasi alam nila, ito lang ang susi na isang buhay na sagana, isang buhay na puno ng katagumpayan. Kapatid, takot ka bang malalaya? Takot ka ba na mag-commit kay God ngayon? Kapatid, ang nawawala ho sa'yo ay ang buhay na pangako ng Diyos sa'yo. But if you will just commit now, Lord, I will commit to you. I will serve you. I will give time. I will give my treasure. Magbibigay ako sa'yo. Kahit nakakatakot to, magbibigay ako. Committed na ako na magbigay ng tithes offering every week. Committed na ako na magbigay ng time para mag-share ng gospel, mag-invite ng tao, mag-one-on-one, mag-disciple, mag-cell lead. Lord, committed na ako. Sige, kunin mo na buhay ko. Kung gusto mo, mag-serve ako sa'yo full-time. Kahit wala akong sweldo, kahit walang pera. Guys, tandaan nyo, pag binigay ang buhay mo sa Diyos, wala ka hong lugi. Tubo ka palagi. Ang sabi nga ng mga Chinese, tubog lugaw. Kasi bakit? Ang tindi mo magpalit at magsukli ng Diyos sa atin. Amen? Tayo po ito muna. Tayo po ito muna. Kapatid, mananalangin tayo sa Diyos, pero bago tayo manalangin, tanungin mo lang sarili mo, are you committed to Jesus? Are you committed to God? Tanda mo, hindi ito kinu-question, hindi natin kinu-question ang pagmamahal mo. Ang kinu-question ko rito ngayon sa iyo is, do you really believe God? Kasi kung naniniwala ka sa pangako niya, you will never doubt to serve the Lord with all your heart. Kasi alam mo, pag nag-serve ka, hindi ka mawawalan. So the question is, are you willing to commit now? Kung alam mo yan, alam mo, hindi ka committed talaga because you doubt. You really don't believe, you don't trust God, that if you commit your life to God, God will give everything you want. So right now, can we come before the Lord? Sabihin natin, Lord, I'm sorry kasi hindi ako committed sa'yo. Kasi takot ako. Kung ganyan ka, I want you to raise your hands to the Lord and just pray, God, patawarin mo ako kasi miyembro lang ho ako. Attendee lang ho ako. Sympathizer lang ho ako. Lord, forgive me kasi akala ko committed na ako, pero Lord, puno pala ho ako ng duda. Kasi pag kailangan ko nang magbigay, kailangan ko nang magbigay ng oras para maglingkod, Lord, lagi ako nagdadalawang isip, Lord, maglilingkod ba ako sa iyo? Magbibigay ba ako sa iyo? Lord, forgive me, Lord. Come on, pray. Lord, help me, Lord God, to overcome my doubt, my fears. And Lord, help me to be really in love. So much in love that my desire is to be always in your presence. To be always in your will, Lord. That I will never be afraid to be fully committed to you because Jesus, you're my everything. You're my life. You're my reward. You're the only reason, Lord. In Jesus' name. Come on, let us sing to the Lord and just commit our lives to Him. This podcast is brought to you by Wara Christian Assembly.